Sir, sir, yung convening, kapag may nag-kontra, i-divide niyo yung house, hindi ba sir? In-anticipate namin, may magkokontra. Yes, sir. Pero, sir, kailangan ba i-divide yung house? Hindi po ba automatic na dapat mag-convene kayo kasi trabaho niyo po yun, even if may magkumontra? May motion eh. Kung may Dapat motion na wag i-convene, sa botohan mauwi yun. Kasi ang court, hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule. Binigyang diin din ng Senate President Pro Tempore na habang hindi pa formal na nagko-convene bilang impeachment court silang mga senador, sila ay kikilos o magde-decide muna bilang Senate as a body. Ibig sabihin, ang desisyon kung itutuloy ang pagbuo ng impeachment court ay nakadepende sa botohan ng mga senador sa ilalim ng kanilang regular na tungkulin. Balikan ko lang po yung sinabi nyo na pag may nag-oppose or kumontra dun sa pagko-convene ng impeachment court, i-divide yung house. Eh di sir, pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto. Yes, that's a possibility. Kasi nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. Hindi siya magiging unconstitutional, sir, Well, since... kung hindi pa convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magko-convene kasi hindi pa nga nakakonvene. Senate pa lang, sorry. I have to correct myself. Samantala, aminado si Senator Lacson na maaaring mauwi sa legal na usapin sa Korte Suprema kung sakaling magpasya ang Senado na huwag mag-convene bilang isang impeachment court. Dahil dito, maaari aniyang may maghain ng petisyon sa Korte Suprema tungkol dito.